Akin pong babasahin mga kaibigan, Psalms 34:7. The angel of the Lord encamps around those who fear Him and delivers them. Purihin na ba ang Diyos sa pagbasa ng salita ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Salamat po sa pagbantay mo sa amin kagabi na ikaw ay hindi naiidlip at hindi natutulog at nagising po kami, O Lord, dahil kami ay iyong inalalayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, sa inyong magandang loob sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Lord, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen o Amen. So, dito mga kaibigan sa ating nabasa. No? So, ulitin ko po muna mga kaibigan. No? So, sa 34:7. So, sa ngayon, pwede tayo mag-search, copy-paste, and then send. No? Ibigay natin sa ating mga friends, mga kaibigan. So, ito ay magandang balita. No? So, halimbawa, bawat araw magbigay tayo ng isa. No? Halimbawa, ngayong araw ay Lunes, bigyan tayo ng pinakamalapit sa atin. No? Okay, so within the family circle. Tapos sunod naman ay sa iba naman, no? Hanggang maparami po tayo. Para yung ating load ay maibigay po natin para sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. So may I read again? Psalms 34:7. The angel of the Lord encamps around those who fear Him and delivers them. So sa Tagalog pa naman sa magandang balita Biblia, anghel ang siyang bantay sa may takot sa Kanya at kinakanlong sila. So delivers, no? So dito mga kaibigan, no? So sa ngayon, unang-una, no? So mayroon pang isang verse sa Proverbs 1:7. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. No? So dito mga kaibigan, ating pong tunghayan ang verse na ito. No? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So takot din. No? Tapos dito dito sa Psalm 34:7, angels encamp around those who fear Him and delivers them. Tapos sa Tagalog, mga kaibigan, ay anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. At sila'y kinukupkup sa oras ng panganib. So, napakaganda. So, unang-una, ating pong bigyan pansin, no, kung ano yung mga benepisyo pag may takot po tayo kay Lord. So, unang-una, pag sinabi natin na pag tayo may takot kay Lord, unang-una, binibigyan po tayo ng wisdom. Dahil the fear of the Lord is the beginning of wisdom. No? So, ang takot sa Panginoon ay simula ng karunungan. So, kaya mga kaibigan, napakapalad po natin pag may takot tayo kay Lord. Dahil bibigyan tayo ng wisdom o kaya ng karunungan. So, napakaganda, no? May takot. Kaya, pinakamaganda na gagawin po natin, may I suggest mga kaibigan ng ating mga anak ay bata pa, turuan naman natin na magkaroon ng takot kay Lord. Dahil the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So pag tayo may wisdom, napakaganda. No? Dahil kahit mahirap na trabaho, mapadali po natin dahil sa wisdom. No? So, di ba, mayroong mga, kahit sa mathematics, no? Yung nag-aral pa po tayo. Sa mathematics, mayroong long process at saka shortcut. No? So, ngayon, mahilig na tayo sa shortcut. No? So, di ba, pag sa mga kalsada, may mga bypass road kasi ibig sabihin yan ay para maka-shortcut po tayo. No? So, ganun po, no? Yung mga bypass road, tapos may mga shortcut. Tapos yan, nabawa yung dito sa GP Rizal, no? GP Rizal sa harap ng Nawasa o kaya MWSS, no? Mayroon diyang shortcut papunta sa Bonifacio BGC, no? So sa Bonifacio Global City BGC. So yan mga kaibigan, may shortcut. So kaya
pag tayo ay mayroong wisdom, pwede tayo mag-shortcut. No? So, halimbawa, yung mga 5 kilometers, no? Halimbawa, dadaan tayo sa usual na daan. Halimbawa, 5 kilometers. Pero pag tayo mag-shortcut, pwedeng magawa yan ng mga na lang, no? Sobra kalahati, no? Sa halimbawa, 2.5 kilometers na lang, no? So, ibig sabihin na mapadali pag mayroong tayong wisdom, no? Kaya, ano ang source ng wisdom? So, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, ibig sabihin, makibigan, pag tayo po ay may takot kay Lord, kalakip na po may wisdom tayo. No? So, ibig sabihin, regaluhan tayo ni Lord ng wisdom. No? Ibig sabihin, bibigyan niya po tayo ng wisdom upang maging maayos po ang lahat sa ating buhay. No? Na kung mayroon mang mga challenge sa buhay, mayroon mang mga kung ano man, may mga kuwan tayo kaagad. No? Mayroon tayong intervention na magagawa. So, ibig sabihin, mayroong solusyon, no? Na pag tayo ay may challenge sa buhay, anumang klaseng challenge natin sa buhay, hindi na tayo malungkot, hindi na po tayo ma-stress, hindi na po tayo masubrahan, no? Ma-depress, no? Bakit? Kasi may wisdom na ibibigay si Lord sa bawat isa sa atin. Kaya napakaganda po, mga kaibigan, pag tayo po ay may tinatawag na wisdom. Ulitin ko po, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, ang wisdom, mga kaibigan, ay kailangan po natin upang maging maayos po ang lahat. So, yan, mga kaibigan, yung tungkol sa wisdom. No?